Isang mapagpalang araw po sa inyo, Misteri, at sa libu-libong tagapakinig ng Misteryo sa Dilim TV. Lubos po akong nagagalak na madiskubre ang inyong channel. Matagal na po akong may matinding interes sa mga kwentong kababalaghan, kaya naman para akong nakahanap ng kayamanang itinatago sa dilim ng matagpuan ko kayo. Pero alam nyo, kahit gaano ka pakahilig sa mga kwentong katatakutan, hindi mo talaga lubos na maihahanda ang sarili mo kapag ikaw na mismo ang nakaranas ng kababalaghan. Iba ang takot kapag totoo na. Ako nga po pala si Celeste at isa po akong animal lover, Misteri. Bata pa lamang ako ay namulat na ako sa pagmamahal sa mga hayop, mga alagang pusa, aso, isda, ibon at maging pagong ay naging bahagi ng aming tahanan noon. Pagdating ko sa tamang edad at nagsimula ng magtrabaho, mas lumalim pa ang pagmamalasakit ko, lalo na sa mga ligaw at inabando ng hayop. Kapag may mga nakikita akong pusang ligaw o asong pakalat-kalat na tila naghahanap ng pagmamahal, hindi ko maiwasang damdamin ito. Inaampon ko po ang ilan sa kanila, lalo na yung mga kusang lumalapit at tila humihingi ng tulong. At dito na po nagsimula ang isang karanasang hindi ko inaasahan. Isang kwentong kababalaghan na kahit ako mismo ay hirap pa ring paniwalaan. Sana po ay inyong pakinggan ang aking kwentong kababalaghan. Bente-kwatro anyos po ako nang magsimulang manirahan sa isang apartment sa Quezon City, malapit po sa aking pinagtatrabahuhan. Sina mama, papa at ang 3 kong kapatid ay nasa probinsya pa rin sa Ilocos. 2 beses lamang po ako kung makauwi sa isang taon, tuwing Pasko at tuwing tag-araw. Noong una, hindi ako nag-iisa sa bahay. Kasama ko noon ang isa kong kaibigan at katrabaho. Pero nang siya'y magpakasal, naiwan na po akong mag-isa roon. At kung tutuusin, hindi naman po talaga ako nag-iisa. Kasama ko po ang aking 3 aso, 2 pusa at ilang alagang isda. Para ko na silang mga anak. Sapat na silang kasama para mapawi ang lungkot at pagod ko. 2 po sa aking mga aso ay napulot ko lang sa kalsada. Mga tuta pa lang noon, marurumi, gutom at puro galos. Halatang ilang linggo nang walang nag-aaruga. Ganon din po yung 2 pusa ko. Isa pa nga sa kanila, muntik ng masagasaan. Pilay ang inabot niya, pero mabuti na iligtas ko po siya. At simula po noon, mas pinili ko ng mag-ampon kaysa bumili. Iba talaga po kasi yung kasiyahang nararamdaman ko sa tuwing may naililigtas akong hayop. Para bang mas nagkakaroon ako ng saysay sa buhay. Isang umaga, habang nagmamadali akong pumasok sa trabaho, nagkita kami ng kaibigan kong si Karen sa pantry. "Uy, Celeste, late ka na naman. Mukhang marami ka na namang inasikaso sa bahay mo ah." "Oo nga eh. Alam mo naman yung mga anak ko. Kailangan ko silang ayusan, pakainin bago ako makaalis." "Ay nako, kung mag-apply na lang kaya ako ng yaya sa mga alaga mo, baka mas ma-enjoy ko pa. Nai-stress ako dito sa trabaho natin eh." "Pwede naman. Kaso ang problema, ano ipapasahod ko sa'yo? At saka, hindi ka naman mahilig sa hayop, di ba?" "Naku, hindi naman sa hindi. Mahilig din ako. Pero depende, lalo na kung kakagatin ako."
Tumawa na lang kami parehas, Misteri. Sa pagkakataong yon, masaya na ako sa ganong setup ng buhay ko. May mabait at maayos na mga katrabaho at sa bahay kasama ko ang mga alaga ko na tinuturing ko ng mga anak. Tuwing 6:00 ang uwian po namin sa opisina at kadalasan ay nakakauwi ako ng 6:30. Minsan mas maaga pa nga dahil isang sakay lang ng jeep ang layo ng trabaho ko mula sa inuupahan kong apartment. Isang gabi, habang pauwi ako at may bitbit na barbecue na binili ko sa kanto, napansin ko ang isang asong kulay puti na may batik na kayumanggi sa kanyang mata at tainga. Ngayon ko lamang siya nakita sa aming lugar. Nakaupo siya sa tapat mismo ng aking apartment, tahimik at tila ba may hinihintay. Nang lalapitan ko na sana siya. Uy, teka, ang bilis mo namang tumakbo. Sayang, bibigyan sana kita ng pagkain. Agad siyang tumakbo palayo. Napailing na lang ako habang pinagmamasdan siyang naglaho sa dilim. Sino kaya may-ari nun? Natanong ko sa sarili ko. Lumipas ang ilang araw at paulit-ulit ko na siyang nasisilayan sa paligid. Lagi siyang paikot-ikot sa may kanto, sa harapan ng mga bahay, o minsan ay tila nagmamasid mula sa malayo. Isang gabi, habang papauwi ako, nakita ko siyang nakatayo sa di kalayuan, nakatingin po sa akin. Hindi naman siya lumalapit, pero ramdam ko na gutom na siya. Dahil dito, nag-iwan ako ng isang platong pagkain at mangkok ng tubig sa harap ng pintuan ko. Isinara ko ang pinto pero palihim akong sumilip sa bintana. At doon ko nakita ang dahan-dahan niyang paglapit. Gutom na gutom siya, Misteri, at kitang-kita ko kung paano niya nilantakan ang pagkaing iniwan ko. Ubos agad. Pero sa kalagitnaan ng pagkain, napansin ko ang isang bagay. May malaking sugat siya sa bandang batok, namumula at tila hindi pa naghihilom. Nakakaawa ang itsura niya, Misteri, kaya't naisip kong baka pwede ko siyang gamutin. Maingat kong binuksan ang pinto. Siguro naman, magiging maamo ka na sa akin. Pinakain na kita. Uy, teka lang. Halika dito, gagamutin kita. Ay, ano ba yan? Tumakbo na naman. Napabuntong hininga na lang ako. Wala na akong nagawa. Halatang ilag na ilag siya sa tao. Sa tingin ko, Misteri, baka nakaranas siya ng pananakit o kalupitan. Kaya gano'n na lang ang takot niya at pag-iwas. At sa totoo lang, hindi ko rin naman siya masisisi. Nakakatroma naman talaga, diba? Habang nakatanaw ako sa kalsada, biglang may dumaan sa kabilang side. Isang matandang babae. Mahaba ang kanyang buhok, kulay uban at may bitbit siyang lumang basket. Ngayon ko lang siya nakita sa aming lugar, kaya napatitig ako. Sa aking pagkatitig, napansin ko na tumitig din siya pabalik. Hindi ko maipaliwanag, Misteri, pero matalim ang kaniyang mga mata. Para bang sinusuri ako. Ako na ang unang umiwas ng tingin at hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong kilabot ang dumaan sa katawan ko. Nakita kong pumasok siya sa isang maliit na eskinita sa kanang bahagi ng katabi kong bahay. Marami pa po kasing mga kabahayan doon, Misteri, at sila po yung mga nasa looban. Maya-maya lang ay naisipan ko nang pumasok ng bahay at magtimpla ng kape. Naalala ko ulit yung asong yun na kinaawaan ko. Naisipan ko, araw-araw ko siyang paghahandaan ng pagkain sa tapat ng bahay
para unti-unti siyang umamo sa akin. At ganoon na nga ang ginawa ko, Misteri. Tuwing umaga, bago ako pumasok, ay nagiiwan na ako ng pagkain sa tapat. Pagdating ko sa bahay, ubos na yon, Misteri. At alam kong siya ang kumakain noon dahil napapadalas ang uwi ko na nandoon siya, nakahiga at aalis lang pagdadating ako. Tapos noon ay mag-aayos na naman ako ng pagkain ulit niya at tubig bago ako maghapunan. Natutuwa talaga ako, Misteri, dahil alam kong unti-unti nang lumalapit ang loob ng aso sa akin. Hindi na siya ganoon kagulat. Ayaw niya pa rin na hinahawakan siya, pero pumapayag na siya na pagmasdan ko siya habang kumakain. Kaya naman nung panahon na yon, sapat na sa akin yon. Konti na lang. Aso mo ba yan, iha? Nagulat naman ako sa biglang pagsasalita ng isang tao. Sabay naman ang pagtakbo ng aso dahil nagulat din ito sa hindi inaasahang paglapit nito. Pagtaas ko ng muka ay ito ang matandang nakita ko nung isang araw. Nakangiti ito sa akin at may hawak na isang mangkok ng ulam. Ay, Lola, hindi po sa akin yung asong yun. Pinapakain ko lang. Ganoon ba? O heto nga pala, para sa iyo. Inabot niya ang isang mangkok sa akin at nagdalawang isip pa nga ako kung tatanggapin ko. Para saan ho ito? Birthday niyo ho? Hindi, bilang pakikipagkaibigan yan. Bago lang kasi ako rito. Nagpasalamat ako noon nang biglang tumahol ang mga aso ko sa loob ng bahay. Kaya naman nagtaka ako kasi hindi naman po sila ganon palagi. Dahil sa nagulat din ako at natataranta na sa mga aso ko, agad na rin akong nagpaalam at nagpasalamat ulit dito. Ay, salamat po ulit dito, Lola. Aurora, tawagin mo na lang akong Lola Aurora. Ikaw, iha, ano bang itatawag ko sa iyo? Ako po si Celeste. O siya, Celeste. Sa susunod na lang ulit. Habang nagpapaalam si Lola Aurora, nakita ko na matalim ang tingin niya. Pero sa pagkakataong to, hindi na sa akin, kundi sa mga aso ko na. Pero naisip ko na lang, baka nainis lang siya at inakala niyang tinatahulan siya at ayaw sa kanya ng mga aso ko. Pagtalikod ko ay napatingin ako sa mangkok at naalala ko na ibabalik ko na lang ito sa kanya. Pero paglingon ko muli, wala na siya. Napasilip pa ako sa daan, pero bigla na lang tong nawala, Misteri. Ang bilis naman nun. Ay nako, kayong mga doggies ko, bakit niyo naman tinahulan si Lola Aurora? Mukhang nagalit tuloy. Halika na nga, tikman na natin tong luto niya. Nilapag ko ang ulam sa lamesa. Kumuha ako ng kanin at isang basong tubig mula sa ref. Inihanda ko na rin ang adobong sitaw na ulam ko kanina. Pero Misteri, nang nilagay ko sa kanin ang ulam na akala ko ay dinuguan, parang napahinto ako. Hindi ko mawari ang laman nito. Pero para bang pakiwari ko, hilaw. Dahan-dahan kong inamoy at sobra akong nalansahan dito. Hindi ko kayang kainin. Parang masuka-suka pa nga ako eh. Kumuha na lang ako ng bagong kutsara at kanin at kinain ko na lang yung tira kong sitaw. Ano kayang lutong yun? Baka naman lutong probinsya kaya hindi natin alam. Pagkakain ko, kakain na rin kayo ah. Hintay-hintay lang. Sabi ko sa mga aso at pusa ko, Misteri. Ganun po talaga ako, Misteri. Kinakausap ko sila talaga na parang mga tao. Masaya po ako na ginagawa yon kahit parang sa iba, mukha akong tanga.
Ilang saglit pa habang nililigpit ko ang mga pinagkainan ng mga alaga ko. Naramdaman kong parang may gumalabog sa may pinto. Nagising pa nga si Suzy, yung isa kong pusa na natutulog na. Dahil doon, dahan-dahan akong sumilip sa may bintana. Pero wala naman akong nakita ni Anino. Nagtataka man ako. Inisip ko na lang na galabog yun ng mga pusa o kapitbahay. Kaya ipinagpatuloy ko na lang ang ginagawa ko ng gabing yun. Ali, Ali, yan ang itatawag ko sa iyo Sa susunod, papaliguan na kita, tapos ipapagamot. Dito ka na rin titira, at saka magkakaroon ka na ng mga kalaro. Ayaw mo ba nun? Mukha naman kasing walang nag-aalaga sa iyo Kawawa ka naman. Isang araw po yun, habang pinapakain ko ang asong matagal ko nang gustong ampunin, Mystery. Natutuwa ako dahil ngayon mas nalalapitan ko na siya at konti-konti nadadampi ko na ang mga kamay ko sa ulo niya. Sa wakas, nakukuha ko na ang tiwala niya. Pero sa hindi ko alam na dahilan, bigla na naman itong tumigil sa pagkain at biglang tumakbo palayo. Huy! Huy! Halika dito! Hindi mo pa ubos yung kinakain mo. Si Ali talaga Pero malayo na siya, Mystery. At mukhang wala nang balak bumalik pa. Busog na siguro sa isip-isip ko. Maya-maya, nakita kong nasa kabilang parte ng kalsada si Lola Aurora. Nakatingin lang ito sa akin at wala itong ginagawa. Agad ko namang naalala ang mangkok niya na naiwan sa akin, kaya agad ko siyang kinawayan. Aling Aurora, saglit lang ho, ibabalik ko yung mangkok niyo. Dali-dali kong kinuha ang malinis na mangkok niya at pagdating ko muli sa may pinto ay nasa harapan na siya. Ay, nandyan na po pala kayo. Ito po yung mangkok. Salamat po ulit Nagustuhan mo ba ang luto ko, Iha? Gusto mong bigyan ulit kita? Nakangiti nitong sabi sa akin. Ako naman, Mystery, nahiya akong aminin na hindi ko nakain ang ulam na bigay niya. Sa katunayan nga, tinapon ko lang lahat ito. Kaya nagdahilan na lang ako. Nagustuhan ko naman po, Lola. Pero nagda-diet po kasi ako. Oo, tama. Hindi na po ako ganoong kumakain ng mga karne. Pero salamat na rin po Ganoon ba, Iha? Oo, sige. Magsabi ka lang kung sakaling gusto mo ulit. Nakatira lang ako sa pang-10 bahay pagpasok ng eskinitang iyon. Sabay turo niya sa akin ang eskinita kung saan ko siya nakitang pumapasok. Tumango naman ako sa kanya at nagpaalam na magpapahinga na. Sa totoo lang, Mystery, sa ilang taon kong nakatira sa apartment ko, ngayon lang ako nagkaroon ng kausap. Madalas kasi bihira akong makipagkwentuhan. Isang tanong, isang sagot lang ako. Ayoko rin kasing makachismis sa kanila. Lalabas lang ako kung iwo-walking ko ang mga alaga ko at kung minsan naman ay bibili sa tindahan. Pero kahit sa tindahan, bihira lang din akong lumabas dahil doon kasi yung mga pangangailangan ko sa grocery ko na po lahat binibili. At dahil nga roon, naninibago ako ngayon na mayroon akong kapitbahay na nakakausap. Bukod roon, hindi ko rin inaasahan na isang lola ang magiging kakilala ko at hindi yung mga kaedaran ko. Isang umaga, bago ako mag-asikaso papasok sa trabaho, maaga kong inihanda ang pagkain ng mga alaga ko. Mga aso't pusa ko sa bahay at pati na rin ang isda. Ipinaghanda ko na rin ulit si Ali. Buo na ang loob ko noon, Mystery, na pag-uwi ko mamayang gabi, kukunin ko na talaga si Ali para kinabukasan, Sabado,
ay madala ko na siya sa veterinaryo. Sobrang excited pa nga ako noon. Pakiramdam ko, konti na lang at magiging opisyal na siyang bahagi ng pamilya ko. Nilabas ko ang pagkaing espesyal na inihanda ko para lang sa kanya. May konting meat chunks pa nga sa ibabaw para siguradong kainin niya. Nilagay ko ito sa tapat ng bahay ko sa dati niyang pwesto. Pagkatapos noon, pumasok na ako at naligo, sabay bihis at ayos para sa aking trabaho. Habang palabas na ako ng pinto, lumingon pa ako sa kinainan niya. Napansin kong hindi pa yon nagagalaw. Dati, bago pa ako makapasok, ubos na agad yon. Luminga ako sa paligid. Walang bakas niya. Pero napangiti na lang ako. Sigurado, pagbalik ko ubos na yan. Baka may nauna lang na nagpakain sa kanya kaya naubos agad. Ang sabi ko pa sa sarili ko. Pero pagdating ko sa bahay ng gabing yun, isang malamig na katahimikan at naninigas na pagkain ang bumungad sa akin. Wala ding bakas ni Ali. Hindi man lang nakante ang pagkain, maging ang tubig. Nilakasan ko ang boses ko at tinawag siya. Ali? Ali! Halika na! Andito na yung pagkain mo! Pero walang dumating, Misteri. Naisip ko na lang na baka nakakain na siya sa ibang lugar. Baka may ibang taong kinaawaan din siya at binigyan ng pagkain. O kaya naman, baka nakabalik na siya sa dati niyang tagapag-alaga. Pero hindi ko maiwasang makaramdam ng lungkot. Gusto ko na siyang makita. Gusto ko siyang makasama. Planchado na sana yung plano ko para sa kanya. Halos 3 linggo ko rin siyang sinikap na mapaamo at napalapit na talaga ako sa kanya. Habang nasa ganoon ang pag-iisip ko, biglang may kumatok sa aking pinto. Pagbukas ko, si Lola Aurora ang bumungad sa akin. Nakakunot ang noo niya, parang may mabigat siyang problema. Pahingi naman ako ng tulong. Ang bigat-bigat kasi ng bit-bit ko at hindi ko na kayang dalhin pa sa bahay ko. Baka naman pwede mo akong tulungan sandali. Nag-alinlangan ako, Misteri, sa totoo lang. Mag-aalas 9 na rin kasi ng gabi noon at hindi ako sanay lumabas ng bahay ng ganoong oras, lalo na kung hindi ko naman gaanong kilala ang kausap ko. Pero mas nanaig yung awa ko kay Lola. Ayoko rin talagang makakita ng nahihirapan na matanda. Ay sige po, Lola. Mabuti naman nanghingi kayo ng tulong. Dapat hindi nyo na pinipilit yung sarili nyong magbuhat ng mabibigat. Salamat naman at handa kang tumulong. Nandoon sa eskenita ang dala ko. Sinara ko naman ang pinto ko at hindi na ako nag-abala pang ikandado ito dahil saglit lang naman ako. Dumiretso na agad ako sa tinutukoy niya. Lumiko ako sa may eskinita at hinanap ang supot na sinasabi niya. Pero wala naman akong nakita. Naisip ko baka nasa looban pa, kaya dumiretso pa ako papasok. Pero wala talaga. Lola, asan po yung bit-bit nyo? Wala po rito. Saan nyo po kaya nilapag yung... Lola? Lumingon ako sa likod. Akala ko kasunod ko na si Lola Aurora. Pero wala siya doon, Misteri. Kaya bumalik na lang ako. Wala nang tao. Tahimik sa labas, maliban sa mga naririnig kong TV mula sa katabing kabahayan. Napabalik ako sa tapat ng bahay ko. Luminga-linga ako sa paligid pero wala si Lola. Ewan ko, Misteri, pero nahiwagaan ako ng mga panahong yon. Saan naman siya nagpunta?
At nasaan ba yung pinapabuhat niya? Pero hindi rin ako nakapag-focus sa pag-iisip dahil naririnig ko mula sa loob ang tahol ng mga alaga ko. Naisip kong baka gutom na sila kaya pumasok ako sa loob. Pero misteri, pagpasok ko pa lang, nagsimula na akong kabahan. Alam ko agad na may mali. Pero siniguro ko muna. Nilibot ko ang buong apartment, bawat sulok, bawat kanto, hanggang sa nakumpirma ko, nawawala ang 2 alaga ko. Si Chiki, isa sa pinakamabait kong aso, at si Suzy, ang paborito kong pusa, parehong wala. Chiki! Susie! Nasaan na kayo? Huwag niyo akong takutin, please! Lumabas na kayo! Niyakap ko ang 2 ko pang aso, sina Lulu at Coffee. Naluha ako dahil hindi ko alam kung paano nangyari yon sa isang saglit lang. Ang isa ko namang pusa na si Strawberry, kakamot-kamot lang ng paa niya. Walang kaalam-alam sa mga nangyari. Pinag-isipan ko kung paano sila mawawala. Hindi naman po sila basta-basta lumalabas ng bahay. Trained po ang mga alagang yon at hindi nila magagawang buksan ang pinto mag-isa. Kahit na aspin sina Lulu at Chiki, hindi sila kalakihang aso. Mas lalo naman pong hindi kaya ni Coffee dahil isa siyang chihuahua. Misteri, pakiramdam ko parang may humila sa ilalim ng mundo ko. Hindi ako makahinga. Napaupo na lang ako sa gilid ng sala. Hawak ang laruan ni Chiki at nakaupo sa tabi ng higaan ni Suzy. Halos hindi ko na malayang tumutulo na pala ang mga luha ko. Hindi ko po alam kung anong nangyari, pero alam kong hindi ito pangkaraniwan. At sa gabing yun, misteri, alam kong may hindi talaga tama. Agad kong naisip si Lola Aurora. May kinalaman ba siya rito? Kasi parang napakalaking coincidence naman na saktong nagpatulong siya. Tapos bigla naman siyang nawala at pati yung mga dala niya. Sakto, nawala rin yung mga alaga ko. Inis na inis ako. Pakiramdam ko, kapabayaan ko lahat ng ito. Gusto ko sanang puntahan si Lola, pero may parte sa akin na natatakot. Baka naman kasi may mga kasamang sindikato si Lola na nangunguha talaga ng mga hayop. Ewan ko, sobra na yung pag-overthink ko sa mga oras na yon. Ang daming pumapasok sa isip ko, misteri. Hanggang sa hindi ko na namalayan na sa sofa na pala ako nakatulog. Kinabukasan, araw ng Sabado, nagising ako. Pinagdarasal ko na sana panaginip na lang ang lahat. Pero hindi talaga, misteri. Wala akong magawa. Totoo talaga. Nakakalungkot. Matamlay akong nagligpit ng mga gamit at iniisip kung ano na ang susunod kong gagawin. Kukumprontahin ko ba ang matanda? Ewan, hindi ko alam. Ilang oras ang nakalipas, nagpasya akong lumabas. Gusto kong mag-ikot-ikot para kahit papaano ay maibsan ang bigat sa dibdib ko. Mabuburyo lang ako kung magmumukmuk ako dito sa loob. Nilabas ko ang 2 aso ko, sina Lulu at Coffee. Naiwan naman si Strawberry. Ayoko sana siyang iwan, pero hindi siya basta-basta pumapayag na magpalagay ng tali. Ayoko rin na mapalayo siya sa akin. Baka pati siya mawala. Kaya nung hapon, sina Lulu at Coffee na lang ang kasama ko. Habang napapalayo ang lakad ko, hawak ang 2 kong anak-anakang aso. Bigla kong namataan
si Lola Aurora. Nakatitig siya sa akin, seryoso, walang emosyon, lalo na ang kaniyang mga mata. Nung una, naisip kong kausapin siya at tanungin. Pero, ewan ko ba, Mystery? Parang umurong ang buntot ko. Iba kasi yung aura niya ngayon. Kaya wala akong lakas ng loob para lapitan siya. Hindi ko rin siya magawang ngitian o pansinin. Dumiretso lang ako ng aking lakad. Uy, Celeste, cheer up na. Kanina ka pa malungkot dyan. Hindi ako sanay, girl. Hindi pa rin ako mapakali. Kamusta na kaya si Chiki at Suzy? Natatakot ako. Baka napahamak sila. Baka nasagasaan. Baka sinasaktan. Bakit kasi hindi mo patanungin yung matanda? Diba siya yung huling kausap mo bago sila mawala? Naku ha, baka nangunguha yun ng mga hayop tapos binibenta. Ay nako, yung iba pa naman pinupulutan o kaya ginagawang siopaw. Karen naman, lalo mo naman akong tinatakot dyan sa mga sinasabi mo eh. Pero kasi... Ano? Natatakot akong kausapin si Lola Aurora. Parang nakakailang siyang kausapin eh. Kakaiba yung matanda eh. Gusto mo samahan kita? Tara, sugurin natin yan. Luka-luka ka. Ano ka ba? Matanda na yun. At saka, hindi naman talaga ako sigurado. Ay naku, bahala ka friend. Pero ako, number 1 akong nag-aalala para sa'yo. Kahit sa opisina, Mystery, hindi maitago ang kalungkutan ko. Labis ko talagang dinadamdam ang pagkawala nila. Naalala ko nung napulot ko si Chiki noon. Pag-alagala, parang kapapanganak pa lang. Halos 1 buwan pa lang ata siya noon, pero ang dumi-dumi na niya. Halatang mulat sa pool, wala nang nag-alaga sa kanya. Kaya sobrang saya ko nang makuha ko siya. Ganon din po si Suzy. Kuting pangalang po siya noon nung mapulot ko. Katabi pa nga niya yung kapatid niya. Pero sa kasamaang palad, wala na tong buhay. Kaya si Suzy na lang po yung na-rescue ko. Tandang-tanda ko pa yung pagpapalaki ko sa kanila. Grabe yung nabigay nilang saya para sa akin, Mystery. Siguro, para sa iba, ang OA ko. Pero para sa mga katulad ko, sigurado akong naiintindihan nila ako. Kinagabihan pagka-uwi ko, hawak ko pa ang pinamili kong grocery na cat and dog food. Malayo pa lang ako, tanaw ko na ang anino ng isang aso sa tapat ng bahay ko. Hindi ko alam, Mystery, pero sobra akong natuwa noon. Sana si Chiki o sana si Ali. Sana isa sa kanila ang bumalik sa akin. Pero unti-unti ring bumagal ang lakad ko. Kasi wala ni isa sa kanila yung aso na yun. Isa itong itim na may halong kulay abo ang balahibo nito. Pansin ko rin na mas malaki ito kumpara sa ordinaryong aso. Ang nguso nito ay sobrang patusok at medyo naglalaway. Nakatayo din at patulis ang buntot. Nakatingin ito sa akin na para bang inaabangan ako. Paglapit ko sa kanya, nakatitig lang din ako. Hindi ko kasi alam kung nangangagat ito, pero nakakaramdam ako ng bagsik mula sa kanya. Sa unang pagkakataon, Mystery, nakaramdam akong ayaw ko sa isang aso na yun. May takot at pangamba yung pakiramdam ko sa kanya at hindi ko siya matitigan sa mata ng matagal. Ang aso naman na to ay nakatitig lang din. Habang papalapit ako sa pinto, hindi ko inaalis ang tingin ko sa kanya
Dahil nga natatakot ako na bigla niya akong sunggaban. Shh! Shh! Huy! Alis! Doon ka! Sigaw ng isang lalaki na pinapaalis ang asong itim. Nagulat ako at napatingin sa kanya. Lalaking may salamin, kulot ang buhok, naka-t-shirt na puti at shorts na brown. Napakunot ang noo ko dahil ngayon ko lang din siya nakita. Miss, maraming galang aso dito. Mag-iingat ka kasi baka yung iba may rabies. Oo. Oo nga eh. Salamat ah. Ako nga pala si Cholo. Bago ka lang dito? Hindi naman. 3 taon na ako dito. Ikaw ata yung bago eh. Kasi ngayon lang kita nakita dito. Hindi. Bata pa lang ako, dito na ako nakatira. Pero nagre-rent kasi ako sa Manila. Ngayon lang ako umuwi. Okay. Tumango-tango ako at gusto ko nang matapos ang usapan kaya akmang tatalikod na sana ako. Nang bigla ulit itong nagsalita. Magulang ko yung nakatira sa tabi ng bahay mo. Talaga? Sila rin yung may-ari nitong apartment na tinutuluyan ko eh. So, technically, landlord pala kita. Hindi pa rin. Sarili nilang business yan. Wala akong kinalaman. Pero, nice meeting you ah. Nice meeting you rin. Pasok na ako. Salamat ulit ah. Nanibago na naman ako dahil sa bagong kakilala. Hindi ko masiguro kung totoo yung pinagsasasabi niya dahil sa kawalan ko na ng tiwala sa mga tao sa paligid ko. Naisip ko pa nga, baka isa siya sa mga kasabwat ni Lola Aurora. Mula ng gabing yon, Misteri, gabi-gabi ko nang nakikita ang asong itim na yon. Pakiramdam ko, inaabangan niya ako palagi. Wala naman akong ibang dahilan para lapitan niya ako. Hindi ko nga siya binibigyan ng pagkain at ayokong masanay siyang tumambay sa tapat ng bahay ko. Sa totoo lang, natatakot ako sa kanya. Isang gabi, habang malapit na akong matulog, nakarinig ako ng kaluskos sa may pintuan. Alam kong wala namang dapat na taong magpunta. Kaya kinabahan ako. Dahan-dahan akong sumilip sa bintana. Nando na naman siya, Misteri. Ang asong itim. Nakatayo sa tapat ng pintuan ko. Hindi ako makagalaw. Bibigyan ko ba siya ng pagkain para matapos na? Papapasukin ko ba siya? Pero hindi talaga ako komportable. Kaya nanahimik na lang ako. Nakatago ako sa gilid ng bintana. Nagdarasal na sana umalis na siya. Hindi ko alam, Misteri. Hindi naman ako namimili ng hayop na tutulungan o kaaawaan. Pero iba kasi talaga yung pakiramdam ko sa isang to. May malamig, mabigat at masamang aura. Kinabukasan, para makalimot, niyaya ko si Karen na pumunta sa apartment at magbanding kami. Ay nako, salamat naman. Nakatambay din ako sa bahay niyo. Oo nga eh, matagal-tagal na rin nung huli kang bumisita dito. Dito ka matulog ah. Wala akong gana mag-isa ngayon eh. Sige ba friend, mag-movie marathon tayo? Ay sige, gusto ko yan. Pagkatapos ng hapunan, habang naghahanda na kami para sa movie, may kumatok sa pinto. Sino po yan? Celeste, iha, si Lola Aurora ito. Nang buksan ko ang pinto, si Lola Aurora nga, may dalang mangkok na may ulam, mukhang karne ulit. Nagluto ako, iha. Baka gusto mo, masarap yan. Ay, naku, salamat po Lola, pero pasensya na po. Hindi po kasi ako kumakain ng karne. Vegetarian po kasi ako eh.
Ganoon ba? Mukhang may bisita ka ata. Nakita niya ang kaibigan kong si Karen na nasa likuran ko. Hello po. Kayo po pala si Lola Aurora. Magala ko po kayong makilala. Opo, Lola. Kaibigan ko po si Karen. Baka naman si Karen gusto ng ulam ko. Ay naku Lola, wag na po kayong mag-abala. Pasensya na rin po. Nagda-diet po kasi ako. Oo nga Mukhang malusog ka nga ha. Aray ko, ang sakit nun ah. Pero Lola, matanong lang. Wala ba kayong napansing isang aso at isang pusa? Huy Karen, ano ka ba? Wag niyo na pong pansinin yung tanong niya, Lola. Isang aso at isang pusa. Parang wala naman akong napansin. Oo nga po Kalimutan niyo na po yun, Lola. Salamat na lang po ulit Pasensya na po kung hindi po namin makakain yung luto niyo. Ayos lang. Naiintindihan ko, Celeste. Biglang sumeryoso ang mukha ni Lola Aurora. Para bang may pumitik sa mata niya. Galit? Inis? Hindi ko na alam. Tahimik na bumaling si Lola Aurora at umalis. Pero misteri, ramdam namin parang mabigat ang paligid. Tama nga yung sinabi mo, friend. Parang nakakatakot yung Lola na yun. O diba? Sabi ko sa'yo, parang kakaiba yung aura niya, diba? Ay nako, mabuti pa. Iwasan mo na siya. Huwag kang tatanggap ng kung ano-ano. Hayaan mo lang siya. Magsasawa rin yun sa'yo. Oo nga, yun nga yung ginagawa ko. Sana, huli niya na yan. Matapos ang isang pelikula misteri, napagpasyahan namin na manood pa ng isa. Total, wala namang pasok kinabukasan. Uy friend, parang may kulang. Kulang? Bakit? Ano yun? Ano kailangan mo? Kulang ng pagkain at saka ng, alam mo na, maiinom. Oo nga no, parang masarap uminom. Sige tara, bili tayo pati pulutan. Napagpasyahan namin na lumabas muna at bumili sa convenience store ilang lakad lang mula sa apartment ko. Habang naglalakad kami, tahimik ang paligid. Maliwanag naman ang poste pero walang ibang tao. Maya-maya, bigla na lang kaming may narinig. Mula sa dilim, lumitaw ang asong itim. Galit na galit, nakababa ang ulo, nakalabas ang mga pangil at nakatitig ng diretso sa amin. Naku, Karin, ayan yung sinasabi ko sa yung asong itim. Naku, nakakatakot naman. Parang kakagatin na tayo. Halika, tumakbo ka na, bilis! Tumakbo kami misteri, papasok sa isang bakuran. Nagtago kami sa likod ng malaking basurahan. Karin, huwag kang maingay Naku, sana hindi tayo maamoy. Oo nga, Diyos ko, ano ba namang klaseng aso yan? Parang hindi tayo tatantanan. Tahimik misteri. Wala kaming naririnig. Nakikiramdam kami kung lalabas na ba kami. Wala na kaya yung aso o inaabangan kami. Pero ilang segundo lang, may narinig na naman kaming ungol. Papalapit. Sa likod namin, mula sa anino, lumabas na naman ang aso. Pero misteri, hindi na ito basta ordinaryong aso. Tumayo ito sa dalawang paa. Ang katawan niya ay mahaba, payat, ngunit mukhang malakas. Ang balahibo niya ay buhaghag at magaspang. Tapos yung mga mata niya, pulang-pula at nanlilisik.
Nakabuka ang kanyang bibig. Labas ang mahahabang pangil at naglalaway na parang gutom na hayop. Diyos ko! Aso pa ba yan, Celeste? Aswang na yan! Oo nga, anong gagawin natin? Habang papalapit ang halimaw para umatake, bigla naman kaming nakarinig ng isang malakas na hagupit. Isang buntot pagi ang humampas mula sa likod. Tinamaan ang katawan ng aswang. Napaurong ito, umalulong sa sakit. Layuan mo sila! Si Cholo Misteri, siya yung humagupit sa aswang. Tumalon siya mula sa pader. May hawak na lubid na may buhol at isang buntot pagi sa kabilang kamay. Naglaban sila sa dilim ng eskenita. Ang aswang, sugatan, namimilipit. At si Cholo, para bang napakatapang, handang mamatay kung kailangan. Tinamaan ni Cholo sa mata ang aswang gamit ang buntot pagi. Duguan ang mata nito, umatras at mabilis na tumakbo papalayo sa eskinita. Hindi kami makapaniwala ng mga oras na yon. Tulala kaming dalawa ni Karen sa mga nasaksihan. Para bang isang bangungot na gusto na naming gumising. Pero mabuti na lang, yung bangungot na yon, mayroong isang prinsipe na dumating para iligtas kami. Nang mahimasmasan kami, sabay-sabay ko silang niyaya patungo sa aking apartment. Cholo, salamat ha. Buti na lang nandun ka kasi kung hindi, baka mamaya buto na lang kami. Oo nga, Cholo. Mabuti na lang nandyan ka. Ako nga pala si Karen. Matalik na kaibigan nitong si Celeste. Single pa ako. Ikaw, single ka pa, di ba? Huy, Karen, ano ba? Mahiya ka nga. Magpasalamat ka na lang, niligtas tayo. Anong single yung pinagsasasabi mo dyan? Okay lang yun. Walang anuman. Ang totoo niyan, Celeste. Unang kita ko pa lang dun sa asong yun. Nararamdaman ko na kakaiba yun eh. Aram ko, aswang yun. Talaga? Paano mo naman nalalaman yun? Tinuro sa amin ng lolo ko noon kung paano matukoy ang anyo ng aswang na nagpapanggap na aso. Sadyang iba yung kilos, yung tingin, pati syempre yung itsura. Kaya nga nung nakita ko yun, madalas binabantayan kita. Talaga? Ako? Binabantayan mo? Oo, inaabangan ko dun sa bintana namin kung dadating yung aso. Kaya nga nung nasilip ko, sinusundan kayo, lumabas agad ako. Naku, marami ka palang alam sa mga ganyan. Alam mo, pakiramdam ko pagkasama kita, ligtas ako. Baka naman mayroon pa kayong bakante. Dito na lang din ako magre-renta. Ikaw talaga? O sige, gusto mo, hati na lang tayo. Magkasama tayo sa apartment. Pero kasama mo nga lang yung mga alaga ko. Oo naman, okay lang sa akin yun. Ano, kailan ba? Sabay kurot sa akin ni Karen at binulungan pa ako. Sige na, para mapalapit ako dito kay Cholo. Cholo, eto daw kaibigan ko. Gusto daw magrenta eh. Kahit hati na lang kami dito. Okay lang ba yun? Ganun ba? Wala namang problema yun. Sige, sasabihin ko kay Papa. Mas mabuti nga yun, may kasama ka na rito para mapanatag na rin ako. Oo nga salamat pero yun kayang aswang na yun, baka bumalik yun na. Huwag kayong mag-alala, bibigyan ko kayo ng mga proteksyon. Misteri, ng gabi ring yun, umuwi sa kanila si Cholo at kumuha ng mga gamit. Pagbalik niya, binigay niya sa amin ang mga simpleng proteksyon. Ayon sa kanya, lagi daw naming itabi at ikipkip sa amin ang lanang may basbas.
lagi rin daw naming dala dapat ang supot na may lamang asin. At syempre, lagi kaming magdadala ng rosaryo kahit sa aming mga bulsa. Nagpasalamat naman kami ng sobra-sobra kay Cholo at nangako kami na susundin namin ang mga payo niya. Ilang araw ang lumipas. Isang gabi pauwi ako. Hawak ang pinamili kong grocery. Nang makalapit ako sa apartment, nakita ko si Lola Aurora. Nang mga panahong yun, hindi pa nakakalipat si Karen at mag-isa pa rin ako. Kaya nakaramdam ako ng kakaiba ulit. Parang yung nararamdaman ko sa tuwing nandyan yung asong itim. Nakatayo si Lola Aurora sa may poste. Madilim ang ilaw nun at halos walang ibang tao. Napahinto ako sa lakas ng kabog ng dibdib ko. At misteri, sa pagkakatitig ko sa kanya, isang bagay ang lubos na nagpakabog ng dibdib ko. Ang isang mata niya, misteri, ay puti na, parang bulag. May makapal na pilat sa kaliwa. Halos kulay abo na ang gilid ng kanyang mga mata. Misteri, siya siguro ang aswang na yun. Ang asong palaging nakatanaw sa bahay ko. Siya rin ang mismong aswang na umatake sa amin ng gabing yun. Siya ang aswang na nasugatan sa mata ni Cholo. Iyon ang nakumpirma ko ng gabing yun. Dahil doon, dali-dali kong binuksan ang bag ko. Inilabas ko ang lana at asin at pati na rin ang aking rosaryo. Paglingon ko, wala na bigla si Lola Aurora. Nawala siyang parang bula. Sa oras na yon, alam na siguro niya na hindi ako basta-basta mabibiktima at wala rin talaga akong balak na hayaang mangyari yon. Kaya't lumipas ang ilang gabi, ilang linggo, ilang buwan, hindi ko na muling nakita pa si Lola Aurora at ang asong itim. Pero ang nakakalungkot doon, hindi ko na rin muling nakita pa ang mga alaga kong sina Chiki, Suzy at Ali. Hindi man nakumpirma kung sino talaga ang kumuha sa kanila, kung si Lola Aurora ba. Tinanggap ko na lang ito para makapag-move on ako. Nakasama ko na rin kalaunan si Karen sa apartment, kaya mas lalo akong nakampante. Halata noong una na may gusto si Karen kay Cholo. Pero misteri, ako po ang niligawan ni Cholo. Aksidente namang nagkagustuhan si Karen at ang pinsan ni Cholo na si Buddy nang minsang sinama niya ito sa amin. Sa ngayon, mas nadagdagan pa ang mga alaga kong hayop. At nagkaroon na din ako ng isang anak. Si Cholo po ang ama. Opo, misteri, nagkatuluyan po kaming dalawa. Lumipat na rin kami kalaunan ng tahanan sa San Juan, Manila at ipinagpatuloy namin ang pagliligtas sa mga inabandonang hayop. Hanggang dito na lang, misteri. Lubos akong nasisiyang ibahagi sa inyo ang aking kwento at sana po nagustuhan din ninyo. Muli, maraming salamat po.